Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Bloodthirsty Flag of 10,000 Souls. Pagtataka naman ni Elder Chu, hindi raw ba siya magiging demonic cultivator nito? Ngunit sinabi lang ni Yefang na nahit ni Elder Chu ang jackpot. Bawat evil spirit na nandito ay dating big demon na nakaslaughter na ng bilyon-bilyong nilalang. Ang kailangan lang ay ang dugo nito upang maging mas malakas pa ang mga ito. Well, sambit naman ni Elder Chu kung ang mga ito ay parang mga demons lang, ayos lang hanggat hindi ito makagulo sa mga mababait na kaluluwa. Idinagdag naman ni Yefang na maggagabi na at may gagawin pa siya, maaari na raw itong maunang umuwi sa sect. Sige saad naman ni Elder Chu. Sa Heavenly Sun sect naman, ay nagtanong ang sect master na si Chen Zhengfeng kung naset na ba ang lahat. Oo, sect master, tugon naman ng disciple. Mga mamayang gabi, maiipon na nila ang lahat ng mga cultivation resources at ipapadala ang mga ito sa Demon Silang Cave. Hahahatawa naman ni Chen Zhengfeng, pagkatapos niyang magplano sa loob ng daan-daang taon, sa wakas dumating na raw ang araw kung kailan mabibreak na ang seal ng Demon Ancestor. Sa araw ng breakthrough, ang ibang mga sects ay either magsasubmit o haharap sa destruction, wala nang makakapigil pa sa kanilang Heavenly Sun sect ngayon. Makalipas ang ilang oras, ay nag-teleport si Yefang at si Yeyi sa loob ng isang cave. May Lord saad ni Yeyi, na sa secret realm na raw sila ngayon, magpapalam na siya. Sige tugon naman ni Yefang, ngunit teka lang, hindi raw ba't ito ay isang cave, malamang dito siya ipinadala dahil may mali rito. Nag-notify ang system, ang big spender item sa araw na ito ay 200 Soul Spirit Balls. Isa pang notification, patungkol sa Soul Spirit Balls. Ito ay nagtataglay ng matinding soul power, isang special item na nilikha para sa mga cultivators na nag-e-specialize sa soul cultivation. Na siya namang ipinagtaka ni Yefang, nag-e-specialize sa soul cultivation, ang mga ito raw ba ay gumagamit ng psychic attack, at nag-notify uli ang system. Reminder sa host, ang mga soul cultivators ay kino-cultivate ang kanilang mga sariling kaluluwa at mayroong kakayahang mag-unleash ng terrifying na psychic attacks na mayroong mysterious at napaka-powerful na method. Hay, heto na naman tayo sa nonsense, sabat ni Yefang. Idinagdag ng system na ang mga soul spirit balls ay mahalaga rin para sa mga refiners, peel alchemist, talisman experts, array formation masters, at mga katulad nito. Nagtanong naman si Yefang kung ang whole point daw ba ng pag-deploy ng system dito sa kanya ay parte ng kung anong plot, mag-e-explore pa raw ba siya sa pinakamalalim na parte ng cave na ito, oo, tugon naman ng system. By the way, reminder lang sa host, ang system ay nakadetect ng abnormal forces na nagtatangkang mag-invade sa kaluluwa ng host. Ang antivirus function ay automatic na mag-a-activate. Sambit naman ni Yefang, may nanunubok na naman sa kanya, mukhang kailangan niyang i-check ang antivirus function na ito. Makalipas ang ilang sandali, ay makikitang pinulot ng isang misteryosong matanda ang pang 200 soul spirit balls, at ang matandang ito ay nagngangalang Xiao Chen. Na-stuck ako sa seal na ito sa loob ng 200 taon, sambit niya, well, ang mag-refine ng 200 soul spirit balls ay hindi na masama. Hey old man, ano yang binibilang mo, tanong ni Yefang na siya namang ikinagulat ni Xiao Chen. Itinago niya ang mga soul spirit balls, nagtanong kung sino ito, at kung papaano ito nakapasok dito. Masaya namang tumakbo palapit si Yefang, napadaan lang daw siya rito. Ano? Sambit naman ni Xiao Chen sa kanyang isip, ngunit mayroong formation na nakapalibot sa cave na ito, isinet up ng Golden Wheel Great Emperor. Kaya paano ito nakapasok? Teka lang, ibig sabihin ba nito nawasak na ang formation? Tumayo si Xiao Chen, tumakbo, hindi raw ba kaya na nawasak na ang formation, at paulit-ulit niya itong sinambit habang tumatakbo. Ngunit nung marating niya ang bunganga ng cave ay napasigaw siya mula sa counter-attack ng formation ng mabangga niya ito, mukhang hindi pa pala ito nawawasak, nakasil pa rin ang cave. Nagulat naman dito si Yefang, ito raw ba ang puwersa na naging dahilan upang ma-stuck ang matandang ito rito? Bakit iyak naman ni Xiao Chen? Hanggang kailan pa raw ba siya mananatili sa shitty na lugar na ito, hanggang kailan pa? System, sambit naman ni Yefang,
Gamitin daw nito ang Heavenly Secret Insights function upang i-check kung sino ang matandang ito, at agad na nag-notify ang system. Ang matandang ito ay si Xiao Chen, kilala rin bilang Demon Ancestor. Isang transcending Tribulation Realm 9th Layer Peak Soul Cultivator na naka-endure na ng 9 na Heavenly Tribulations. 200 taon na ang nakararaan, na-offend nito ang personal disciple ng Golden Wheel Emperor sa Upper Realm na si Ding Yi. Siya ay isinil ng avatar ng Golden Wheel Emperor sa Demon Silang Cave, upang ma-prevent na ito ay mag-ascend sa Upper Realm hanggang kamatayan. Agad namang pinautakti ng mga baliw na mga ideas si Ye Fang. Hihihi, isang formidable na soul cultivator, talaga raw palang minsan ang appearance ay deceiving. Senior sambit naman ni Ye Fang at nagtanong kung may narinig na raw ba ito patungkol sa Soul Spirit Balls noon. Sambit naman ni Xiao Chen, hindi lang daw sa alam ng matandang ito ang patungkol sa mga Soul Spirit Balls, mayroon din daw siyang ilang ganito. So senior sambit naman ni Ye Fang, mayroon din daw ba itong ganitong uri ng Soul Spirit Balls na siya namang labis na ikinagulat ni Xiao Chen, paano nangyaring mayroong ganito kalaking Soul Spirit Balls sa Xuantian Continent? Whoop sambit naman ni Ye Fang sabay shoot sa malaking Soul Spirit Ball, damit sigaw naman ni Xiao Chen, anong ginagawa nito, wag niya raw itong i-drop. Ngunit huli na ang lahat na basag na ang malaking Soul Spirit Ball at kumawala na ang mga Soul Spirit na nilalaman nito. Are you fucking crazy sigaw niya kay Ye Fang, ang mga Soul Spirit Balls daw ay madali lang mabasag. Ni alam daw ba nito kung gaano ka-precious ang mga Soul Spirit Balls, ngunit sumagot lang si Ye Fang na kahit gaano pa man ka-precious ang mga ito, kung hindi niya rin naman ito magagamit, ano pa raw ba ang silbi nito? Na-offend niya rin daw si Ding Yi kaya napunta siya rito, kaya imbes na mabulok lang ang mga Soul Spirit Balls na ito kasama niya, mas maiging gamitin niya na lang daw ito upang mag-aliw. Ano, ikaw din, gulat na sambit naman ni Xiao Chen. Kaya raw pala madali lang itong nakapasok sa formation, talagang ang Ding Yi daw na yon ay napaka-useless. Lumalabas na 200 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito nakapag-ascend. Kung makakalabas lang siya rito, ipinapangako niya rong hahanap siya ng paraan upang mapatay ang walang silbing iyon. Ganoon ba tugon naman ni Ye Fang? By the way sambit naman ni Xiao Chen, ano raw ba ang ibig nitong sabihin na mag-aliw gamit ang mga Soul Spirit Balls na ito? Well iyon ay, sambit naman ni Ye Fang sabay pose at nagsabing just sit back, relax, at panoorin siya nito sabay dunk, syempre ang tinutukoy niya raw ay basketball. Nagpalit siya ng get up, tumugtog ang music na pinamagatang Chicken You're So Beautiful, isang Chinese meme. Ilalagay ko na lang sa comment section ang link dahil baka ma-copyright, at para mas maintindihan nyo ang pinaggagawa ni Ye Fang dito. Rinamdam niya ang music, nag-dribble, nag-gather, sa wakas magagamit niya na raw ang meme na ito na siya namang labis na ipinagtaka ni Xiao Chen, wala raw siyang naiintindihan, ngunit ang mga galaw nito ay mukhang punong-puno ng sense of power. Nagsimula na silang maglaro, na-shoot ni Ye Fang ang kanyang pang-100 puntos sa pamamagitan ng reverse layup, at siya ang nanalo. Damit sambit naman ni Xiao Chen, napakadikit lang ng laban, lamang lang ito ng 1 puntos, nabasag ang Soul Spirit Ball, at nag-notify ang system. Congratulations host sa matagumpay na pagwawaldas, bilang reward ikaw ay makakatanggap ng 1,000 Big Spender Points at 1,000 Soul Spirit Balls. Hindi na maaaring gamitin pa uli ang paraan na ito upang kumita ng Big Spender Points. Tapos na ba tanong naman ni Xiao Chen, hindi pa raw siya naaliw ng husto, magpatuloy pa sila. I'm done saad naman ni Ye Fang, ngunit kung mayroon pa itong mga Soul Spirit Balls, agad namang inilabas ni Xiao Chen ang kanyang mga Soul Spirit Balls, maliliit lang daw ang mga ito, mayroon daw ba itong suggestions kung paano sila mag-aaliw gamit ang mga ganitong laki? Sambit naman ni Ye Fang, ang sukat na ito ay perfect para sa ping-pong. Ano na-addict na raw ba ito sa pagiging talunan, pues wag daw siya nitong sisihin kung matatalo uli ito. Nagsimula na silang maglaro at makalipas ang ilang oras ay napa-exclaim si Xiao Chen, ito na raw ang pinakamasayang araw ng matandang ito sa loob ng 200 taon. Hey senior freestyle lang daw ba ang ginawang spin ng ball move nito, iyon daw ay napakalakas.
Oo, sagot naman ni Xiao Chen, ngunit ang Secret Realm daw ay bukas sa loob ng 100 taon, ibig sabihin masasarado na naman ito sa loob ng 100 taon, kaya maboboard na naman daw sila at tinanong niya si Ye Feng kung alam daw ba nito ang sect na tinatawag na Heavenly Sun Sect. Sambit naman ni Ye Feng, may narinig na raw siyang kaunti patungkol dito. Sinabi ni Xiao Chen na ang sect daw na yun ay napaka-rotten, sinubukan pa siyang saktan ng mga yun noon, kaya casual niya rong binigyan ang mga yon ng mga benefits, at nagpanggap na isang demon ancestor, at sinabi niya ring puprotektahan niya ang mga ito kapag ka na-break nila ang seal. Kaya ngayon, ang mga yon daw ay masayang nangongolekta ng mga resources para sa kanya. Anyway, ang Secret Realm daw ay malapit ng magsarado, so ang Heavenly Sun Sect pala ay mga biktima lang, sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip. Mukhang niloko daw pala ng matandang ito ang mga yon sa loob ng daan-daang taon. Gawa-gawa lang pala nito ang title na Demon Ancestor, mukhang talagang marunong maglaro ang matandang ito, ang ganitong talent daw ay deserve na ma-recruit sa sect. Senior, sambit ni Ye Feng, talaga raw bang walang paraan upang makrack ang formation na ito? May itinuro sa itaas si Xiao Chen, ito raw ang formation core, ngunit wag na lang daw nilang isipin ang patungkol dito. Ilang beses niya na rong sinubukang basagin ito ngunit walang nangyari. Sinadya itong ilagay ng Golden Wheel Emperor dito, dahil confident ito na walang sino man ang mayroong kakayahan na mabasag ito. Isang Emperor's artifact mula sa Upper Realm, sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, nagtataka raw siya kung kaya itong basagin ng kanyang Divine Eye of Destruction. Kaya inactivate ito ni Ye Feng, itinoon sa core na siyang naging dahilan upang ito ay mag-crack, tuluyang nabasag, na siya namang labis na ikinagulat ni Xiao Chen, at napatanong kung paanong bigla na lang itong nawasak. Napalingon siya sa bunganga ng cave, hindi raw ba kaya na, sa loob ng 200 taon sa wakas magiging malaya na siya ngayon? Old Senior, saad naman ni Ye Feng, bakit hindi raw nito subukang lumabas? Agad na humarurot si Xiao Chen, naglakad sa labas, rinamdam ang sariwang simoy ng hangin sa gabing mataimtim. 3 falling star ang sabay-sabay na bumaba, naging isang gwapong binata, yang mansaad niya. Ang lahat ng ito ay kagagawan nito, hindi raw ba? Salamat. What the fuck, sambit naman ni Ye Feng, dude, who are you? Kinuskos niya ang kanyang mga mata, tumingin uli sa taong nasa harap niya. Anong problema, tanong naman ni Xiao Chen, bakit tinitingnan siya nito ng ganito? Ito raw ay nakakapagpabagabag. Sambit naman ni Ye Feng, mukhang napa-all out daw siya sa paggamit sa Eye of Destruction, kung ano-ano na ang nakikita niya, mas maiging umuwi na raw siya agad at matulog. Sa Upper Realm Golden Wheel Palace naman ay sinabi ng Golden Wheel Emperor na sino raw ba ang mag-aakala na mayroong isang tao sa napakaliit na Lower Realm ang mayroong kakayahang basagin ang kanyang soul devouring great formation. Interesting, ito raw ay interesting. Sa Xuantian Continent naman, partikular sa Soul Fade Valley, makikita si Ding Yi, isang disciple ng Golden Wheel Palace, nakahiga sa ilalim ng isang puno. Nagawang makatakas ni Xiao Chen sa formation, saad niya, ito raw ay unexpected. Ngunit kung walang Golden Soul Sacred Spirit Tree at proper guidance, ang taong yon ay hindi makakakompete sa kanya. Sa isang gubat naman sa Secret Realm ay sinabi ni Ye Feng na si Senior Xiao Chen daw pala ang unang nakahanap sa Golden Soul Spirit Tree, at since hindi ito manakaw ng taong yun mula sa kanya, humingi ito ng tulong sa iba. Napahawak naman si Xiao Chen sa kanyang mukha, nagsisisi raw siyang ginamit lang nila sa paglalaro ang kanyang 200 mga Soul Spirit Balls kanina. Elder Xiao, saad naman ni Ye Feng, mayroon daw siyang kaka-establish lang na maliit na sect na mayroong less than 10 disciples. Ang sect master ay nasa Primordial Soul Realm, nagtataka raw siya kung gusto nitong sumali. Well, saad naman ni Xiao Chen, since wala na rin naman daw siyang mapupuntahan, after all siya raw ay isang transcending tribulation realm peak cultivator na naka-endure na sa siyam na heavenly tribulations, ang maging elder siya sa sect nito, ay higit pa sa sapat para sa kanya. Elder Xiao, dagdag naman ni Ye Feng, ngayong nakalabas na ito, hindi naman siguro nito susugurin si Ding Yi, hindi raw ba? Besides, maaari daw itong mag-ascend sa Upper Realm anumang oras. Sugurin si Ding Yi, mag-ascend, sambit naman ni Xiao Chen, hindi raw siya maaaring mag-ascend sa Upper Realm dahil mapapahamak lang siya kapag nahuli siya ng Golden Wheel Emperor.
Ha, sambit naman ni Yefang, ito raw pala ay talagang napaka-pathetic. System sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, si Xiao Chen ay napaka-makapangyarihan, at since gagawin niya itong elder ng Star Spirit Sect, hindi naman daw siguro kalabisan kung bibigyan niya ito ng 1,000,000 low-grade spirit crystals bilang welcoming gift, hindi raw ba? Nag-notify ang system, ang quantity ay pasok sa squandering range. Naglabas ng storage ring si Yefang at nagsabing since si Elder Xiao ay sasali sa kanilang sect, bilang disciple ng kanyang master, natural lang daw na bigyan niya ito ng welcoming gift. Kaya heto tanggapin niya raw itong 1,000,000 low-grade spirit crystals, umaasa daw siya na hindi ito napaka-shabby para kay Elder Xiao na siya namang labis na ikinagulat nito, nag-crash na raw ba ang economy ng Xuantian continent pagkalipas ng 200 taon? Ha? Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, sa simula pa lang hindi na raw ito nagdududa sa kanyang yaman. Ngunit bigla itong tinanggihan ni Elder Xiao, siya raw ay isang tamad na tao, sanay sa malayang buhay, kaya ang sumali siya sa sect ay, at idinagdag sa kanyang isip na ang taong ito raw ay napaka-mysterious, natatakot daw siyang ito ay nagmula sa upper realm, what if ito raw ay mayroong connection sa Golden Wheel Emperor. Ngunit biglang naglabas ng 2 malalaking mga soul spirit balls si Yefang, pinaikot ang isa sa kanyang daliri. Senior kung ito raw ay hindi mag-agree, then ibibigay niya na lang daw sa iba itong 100 soul spirit balls na mayroon siya. Once na maubos ito, mayroon pa rin daw siyang stock. Ngunit napabulwak ng dugo si Yefang nang biglang nagbago ang attitude ni Elder Xiao, bakit naman daw siya tatanggi? Patungkol sa pagsali niya sa sect nito hindi na raw siya makapaghintay, nakahanda raw siyang yakapin ang kanyang bagong family. Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, talaga raw palang walang taong makakatanggi sa isang grand gift. Nag-notify ang system, congratulations sa host sa pagbehave nito sa prodigal na paraan. Bilang reward, ito ay makakatanggap ng 300 big spender points at 100 bucket ng soul cleansing water. Isa pang notification, patungkol sa soul cleansing water. Mayroon itong kakayahan na i-purify ang impurities ng kaluluwa, kapag ito ay na-purify ng extreme, ang kaluluwa ay mayroong posibilidad na mag-undergo sa positive transformation. Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, hindi raw ba't parang ang soul cleansing water na ito ay para kay Elder Xiao? Elder Xiao sambit niya at nagsabing what if mayroon daw siyang bagay na mayroong kakayahang i-purify ang soul, paano daw ba kaya magre-react ang kaluluwa nito kapag ito ay na-purify ng extreme? Isang treasure na kayang i-purify ang kaluluwa sambit naman ni Elder Xiao, narinig niya na raw ang tungkol dito. Kapag na-consume niya raw ito tiyak na mag-a-ascend siya on the spot, at kahit na ang goddamn na Golden Wheel Emperor na yon ay hindi na siya maaaring mapigilan. Sambit naman ni Yefang sa kanyang isip, mukhang hindi niya raw pala maaaring ibigay ang item na ito sa matandang ito, ibibigay niya na lang daw ito sa mga tao doon sa sect. Host, naging malambot ka na ba, tanong ng system, ngunit sumagot lang si Yefang na tumahimik ito. Ilang sandali pa ay naglabas ng flying spiritual tool si Elder Xiao, tinawag niya si Yefang, papunta na ako, tugon naman ni Yefang at mapapansin na naghahagis ito ng mga resources. Sumakay si Yefang, at nagtanong si Elder Xiao kung bakit ito naghahagis ng mga spirit stones. Sumagot naman si Yefang na gusto niya lang dong tulungan ang secret sect na maging champion sa gaganapin na competition. Ang sino mang makapulot sa mga spirit stones na inihagis niya, ay siyang magiging champion. Alright, saad naman ni Elder Xiao, ang lahat ng mga resources ng Secret Realm ay ini-offer na ng mga ito sa kanya, maaaring mapatrouble daw ang Heavenly Sun Sect sa ibang mga sects. Pagsapit ng hapon, ay patuloy pa rin sa kanilang paglalakbay ang dalawa, at mapapansing nakatulog si Yefang. Xuantian Continent, sambit naman ni Elder Xiao sa kanyang isip, babalik na raw siya. Ngunit nagulantang si Elder Xiao nang mapansin niyang mayroong sumusunod sa kanya, ito raw ba ay ambush, nagcast ng Rasengan. Ang sumusunod pala sa kanila ay si Xiao Zuak, manghahataw ng cauldron, at pasigaw na nagtanong kung sino ito, ang lakas naman daw ng loob nitong i-kidnap ang kanyang master. You little demon beast, sambit naman ni Elder Xiao, ngayon hahayaan niya rong ma-witness nito ang kapangyarihan ng matandang ito. Nagising si Yefang, napakaingay sambit niya,
at napamura sa kanyang nakita. Tigil-tigil sigaw niya, nasa parehong side daw sila na siya namang ikinagulat ng dalawa. Sinabi ni Ye Feng kay Elder Xiao na ito raw ay ang kanyang battle pet at guardian demon ng kanilang sect, at ipinakilala rin ni Ye Feng kay Xiao Zhu si Elder Xiao Chen bilang bagong elder ng kanilang sect. So ikaw pala ay si Elder Xiao, saad naman ni Xiao Zhu, my bad at nagtanong naman si Elder Xiao kung ano ang cauldron na hawak nito. Sumagot si Xiao Zhu na ito ay isang heaven grade cauldron, bawat elder sa kanilang sect ay mayroong ganito, napakahusay daw nitong gamiting sandata. Napaiyak naman si Elder Xiao nang marinig ito, ganito na raw baka cheap ang mga heaven grade cauldron ngayon, kung alam niya lang daw binente niya na ang kanyang heaven grade cauldron. Elder Xiao sambit naman ni Xiao Zhu, lumalabas na mukhang hindi pa nito gaanong kilala ang kanyang master, ngunit wag itong mag-alala dahil makikilala niya rin daw ito soon enough. Tila mababaliw na si Elder Xiao, saad naman ni Ye Feng, just a reminder, ang prices ng mga bagay-bagay sa Xuantian continent ay hindi nag-collapse, sadyang siya lang daw ay isang exception at idinugtong ni Ye Feng sa kanyang isip na halos hindi na raw ma-handle ni Elder Xiao ang mental damage na nararanasan nito ngayon, paano pa raw kaya kung makita nito ang kanyang sword doggy. Sino raw ba ang nakakaalam kung papaano ito magre-react? Xiao Zhu sambit niya, pumunta ito sa Heavenly Sun Sect kasama ang kanyang mga seniors, hindi raw ba? Bumalik daw ito doon at obserbahan muna nila ang galaw ng Secret Realm, mauuna na sila ni Elder Xiao sa Star Spirit Sect, pag natapos na sila doon umuwi na raw sila agad sa lalong madaling panahon. Yes Master, understood, tugon naman ni Xiao Zhu. Makalipas ang ilang oras, ay nakarating na si Ye Feng at Elder Xiao sa Star Spirit Sect. Nagulat naman si Elder Xiao nang maramdaman niya ang sword intent na naabot na ang Sword Heart Realm, at tinanong niya si Ye Feng kung mayroon bang isang monstrous sword cultivator dito sa kanilang sect. Elder Xiao pangising sambit naman ni Ye Feng, gusto niya raw ba itong i-check, at napasabi sa kanyang isip na bakit daw ba hindi pa natutulog ang doggy sa oras na ito, at ano raw ba itong sword intent na pinagsasasabi ni Elder Xiao. Pumasok na sila, nakita nilang nag-eensayo ang aso, na siya namang labis na ikinagulat ni Elder Xiao, ano raw ba ang nangyari sa mundo pagkatapos niyang masil sa loob ng 200 taon. Ye Feng, sa wakas bumalik ka na, bungad naman ni Elder Bai at nagtanong si Ye Feng kung naubos na raw ba nito ang 100,000 marrow cleansing pills. Oo, pero muntik na akong mamatay, tugon naman ni Elder Bai. Sino raw ba ang gentleman na ito? At idinugtong sa kanyang isip na saan daw ba nanggaling ang pulubing ito, malamang isa na namang tao na gustong i-take advantage ang yaman ni Ye Feng. Ilang sandali pa ay naglakad na sila papasok, iniskan ni Elder Xiao ang cultivation level ng mga nasa loob, 3 nasa Transcending Tribulation Realm, 2 nasa Primordial Soul Realm, sa ngayon ito pa lang daw ang kanyang nasisense, ang kasalukuyang line-up ng sect na ito. Ito na raw ba ang standards para sa mga maliliit na mga sects para sa panahong ito, at nagulantang siya nang makita niyang siniswing ni Elder Chu ang isang demonic spirit artifact habang tumatawa. Sambit naman ni Elder Luo kay Elder Chu daw ba nagmumula ang aura na ito, nagulat din si Luo Chenzo nang makita ito, paano raw nangyaring mayroong demonic spirit artifact dito. Sambit naman ni Ye Feng sa kanyang isip, narito na raw ang kanyang wife master. Agad na hinila ni Ye Feng si Elder Xiao, ipinakilala, master ito ay si Senior Xiao Chen, gusto nitong maging elder ng kanilang sect. Ito raw ay isang powerhouse soul cultivator na maaaring mag-ascend anumang oras na siya namang ikinagulat ng dalawa. Ano, saad ni Luo Chenzo, isang soul cultivator na maaaring mag-ascend anumang oras, napamura naman si Elder Bai, mas malakas pa raw pala ito sa 5 mga Grand Elders. Damit ma-overshadow na naman siya nito. Sambit naman ni Elder Xiao sa kanyang isip, lumalabas na mukhang special daw siya sa sect na ito, mananatili na lang daw ba siya sa sect na ito sa loob ng ilang araw upang sumubok. System sambit naman ni Ye Feng, magbukas daw ito ng mga jars para sa kanya, kuhanan siya nito ng mga Golden Soul Sacred Spirit Trees, wag itong titigil hanggat hindi nakakakuha ng 100. Nag-notify ang system, 83,000 big spender points ang na-consume, at 109,000-year-old gold soul sacred spirit trees ang na-obtain.
Sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, hanggat hindi lang ito over budget ito pa rin daw ay isang success. Elder Sia saad niya, libot daw nito si Elder Xiao sa sect. Then Elder Chu at Elder Luo Kai, sumama raw ang mga ito sa kanya. Makikita ang reaksyon ni Luo Chenzo, sino raw ba ito para utos-utusan lang ng ganito ang mga elders. Ngunit sinabi lang ni Ye Fang na sa bandang huli sila ay magiging couple, kapag sila ay naging isa, magiging pantay na sila hindi raw ba. Shit forget it sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, na mess up na rin naman ang sect salamat sa baliw na gastador na ito, ano pa raw ba ang magagawa ng isang master na tulad niya. Makalipas ang ilang minuto, ay lumipat ang eksena sa residential area ng mga elders at inutusan ni Ye Fang si Elder Luo Kai na wasakin ang courtyard na ito. Sumagot naman si Elder Luo Kai na hindi raw ganoon kadaling gawin ang bagay na yon, ngunit bakit daw ba gusto nitong wasakin ang courtyard na ito maayos pa naman daw ito. Sumagot naman si Ye Fang na syempre upang tayuan ng bago para kay Elder Xiao. Nakahanda na raw ang mga kahoy, kaya wala na raw silang dapat na ipag-alala. Pabulong na sambit naman ni Elder Luo Kai, ang hate ang luma like ang bago ay isang scam move. By the way may hobby raw ba si Ye Fang sa pagkolekta ng mga matatanda, ngunit sumabat si Elder Chu na hindi raw ba't voluntaryo silang pumunta rito, at naging marites na ang dalawa, kung saan-saan na napunta ang topic. Napakamot si Ye Fang, system saad niya, kailangan niya ang tulong ng dalawang elders na ito, kailangan niya raw bang magbigay ng compensation para sa effort ng mga ito, may bigayan ng mga Great Demon's Blood. Nag-notify ang system, isang token of appreciation or compensation para sa effort ng mga ito, walang problema. Elder sigaw naman ni Ye Fang, pag natapos na raw nila itong i-construct, mamili lang sila kung anong Great Demon's Blood ang gusto nila, bibigyan niya raw sila ng tig sa 10 drops. Nag-star naman agad ang mga mata ni Elder Luo Kai, pinatabi si Elder Chu, agad na pinunit ang kanyang marites get up, at sumabog ang courtyard. Hehe saad ni Elder Luo Kai, naglaho ang bahay, at sinabi niya kay Ye Fang na tapos na nila itong baklasin. Damn that was awesome saad naman ni Ye Fang. Nilabas ni Ye Fang ang nirequest niya sa system ng mga kahoy, Ye Fang saad naman ni Elder Luo Kai, ano raw ba ang mga golden spiritual trees na ito, binabalak daw ba nitong gawan ng pure wooden courtyard si Elder Xiao? Oo sagot naman ni Ye Fang, ang mga ito raw ay tinatawag na Golden Soul Sacred Spirit Trees, ang lahat ng ito ay mayroong edad na 9,000. Kailangang gamitin daw nila ang lahat ng ito, upang supresahin si Elder Xiao. Gentleman ipapaubaya niya na raw sa kanila ang lahat, magpapahinga na raw muna siya. Got it kami na ang bahala tugon naman ng dalawa, tiyak na matatapos daw nila ito bago sumapit ang gabi. Umalis na si Ye Fang. Elder Chu saad naman ni Elder Luo Kai, hindi raw ba't parang napakarami naman ng mga puno na ito para sa isang courtyard, ngunit bakit daw ba sinabi ni Ye Fang na gamitin nila ang lahat ng ito? Sumagot naman si Elder Chu na malamang paraan ito ni Ye Fang upang i-test sila, well ang mga Great Demon Blood daw ay hindi simpleng bagay. Sa kabilang dako naman ay patuloy pa rin na nililibot ni Elder Sia si Elder Xiao sa courtyard ng Star Spirit Sect. Ano Star Peak Sect gulat na sambit naman ni Elder Xiao, sinasabi raw ba nito na ang Sect Master ng Star Spirit Sect ay anak ng Sect Master ng Star Peak Sect? Oo sagot naman ni Elder Sia sabay suka. Bakit? Hindi raw ba ito sinabihan ni Ye Fang? Napasabi naman si Elder Xiao sa kanyang isip na initially, ang akala niya raw sila ay isa lamang maliit na sect. Ngunit, lumalabas na ang sect daw pala na ito ay branch lang ng isang top tier sect. Naalala niya ang sinabi ni Ye Fang na ang sect na ito ay kakatayo lang, at napatanong siya kung aling branch daw ba ng mga sect ang may kukumpara sa setup na mayroon ang sect na ito. Elder Sia, kung ito raw ay palaging nagtake ng mga pills ngunit mukhang hindi ito comfortable, bakit kinakain niya pa raw ang mga ito? Ngunit nagtanong lang si Elder Sia kung narinig na raw ba nito ang tungkol sa impurity-free spirit body. Oo sagot naman ni Elder Xiao. Ito raw ay isang physique na bina-value ng husto ng mga cultivators. Ngunit siya ay isang soul cultivator, kaya hindi niya raw ito masyadong pinagtuunan ng atensyon. Ngunit sumagot lang si Elder Sia na it doesn't matter,
Soon kakain din ito ng mga pills na ito. Ang lasa daw ng pill na ito ay mas malala pa sa shit sabay hagis ng isa sa kanyang bibig. Ilang sandali pa ay napadaan sila sa Heavenly Cauldron Latrine Pit. Nagtanong si Elder Xiao kung kaninong courtyard ito, paano raw nangyaring ang mga cultivators ay gumagamit ng thatched cottage. Teka lang, ang latrine pit na ito ay actually isang heaven-grade cauldron, hindi raw ba kaya na ito ay courtyard ni Yefang? Oo, kay Yefang ito, tugon naman ni Elder Xia at nagsabing heto pa kaunting chismis, ni binabalak pa raw ni Yefang na mag-build ng thatched cottage na gawa sa mga golden silkworm star gems, upang ang lahat daw ay magtagumpay na mag-transcend sa tribulation habang tumatae. Natigilan si Elder Xiao, nanginig, nagulantang, what the fuck? Ang gamitin ang heaven-grade cauldron bilang latrine pit ay isang bagay, ngunit ang sayangin lang ang mga golden silkworm star gems para sa paggawa ng thatched cottage. Damit dapat mayroon dong limit ang pagiging gastador. Nung siya ay nag-transcend mula sa first layer ng Transcending Tribulation Realm papunta sa 9th layer peak ng Transcending Tribulation Realm e nag-endure siya ng 18 Thunder Tribulations, iyon daw ay ang kanyang pinaka-worthy na boast. Ngunit ang ginagawa raw nila rito ay napaka-opportunistic, ang strength na makukuha mula sa shortcut ay panandalian, hindi raw nila ito makokontrol. Ngunit nag-abot lang ng pill si Elder Xia at nagsabing kumalma ito, nagtanong naman si Elder Xiao kung anong pill ito raw ba ang shit na tinutukoy nito. Nginuya ito ni Elder Xiao, at sinabi naman ni Elder Xia na ito ay isang enlightenment pill, maaari mo raw itong makuha sa pamamagitan ng sec points, maski siya ay hindi makaresist na kainin ito. Na-shock si Elder Xiao, talaga nga saad niya, nang maabot niya na ang realm of enlightenment. Maya-maya pa ay sinabi niya kay Elder Xia na ang enlightenment pill na ito ay napaka-amazing, at sumagot naman si Elder Xia na ang enlightenment din daw na ito ay nagmula kay Yefang, ginamit niya raw ito upang i-awaken ang spiritual intelligence ng dilaw na aso. Grabe, napaka-extravagant ng batang yun, saad naman ni Elder Xiao at nagtanong kung bakit hindi raw nila ito kino-control. Ngunit ngumisi lang si Elder Xia. Elder Xiao, ano raw ba ang pinagsasasabi nito? Bakit ano raw ba ang dahilan kung bakit ito pumunta rito? Hindi ba't mayroon ding ibinigay si Yefang sa kanya, hindi raw ba? Natigilan si Elder Xiao, naalala niya ang soul spirit balls na tinitis ni Yefang sa kanya. Haha, Elder Xiao, dagdag naman ni Elder Xia, hindi na nito kailangang mahiya pa, si Yefang daw ay walang pinipili. Ang residential area ay nasa banda doon, tingnan niya raw ito. Pumunta na nga sila sa residential area, at nakita nila ang dalawang masigasig na sumisibak ng kahoy. Anong uri ng kahoy yon, saad ni Elder Xiao, mukhang ang mga ito raw ay napaka-precious. Sumagot naman si Elder Xia na hindi niya alam. Teka lang, sambit ni Elder Xiao nang mapagtanto niya kung ano ito, hindi raw ba't ang mga ito ay mga Golden Soul Sacred Spirit Tree, at pinatigil niya ang dalawa. Huminto ang dalawa, napatingin sa nagtatantrum na si Elder Xiao, at masayang nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Fuck, paiyak na sambit naman ni Elder Xiao, ang mga Golden Soul Sacred Spirit Trees na ito ay napaka-rare, kaya ang tretuhin lang nila ito ng ganito, tiyak na mayroon daw silang haharapin na divine retribution. Well, sambit naman ni Elder Luokai, ang mga ito raw ay para sa courtyard ni Elder Xiao, kaya sa tingin niya dito mapupunta ang divine retribution na pinagsasasabi nito. Ano? Sambit naman ni Elder Xiao, ano ang ibig nitong sabihin? Inagaw ang palakol ni Elder Luokai, mahilig daw siya sa carpentry. Ano? Sambit naman ni Elder Luokai, hindi raw ba't kakasabi lang nito na haharapin nila ang divine retribution sa ginagawa nila. Well, pangising sambit naman ni Elder Xiao, pagkatapos niyang matamaan ng kidlat sa loob ng ilang beses, sanay na raw siya. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang bahay ni Elder Xiao, kumikinang dahil gawa ito mula sa mga rare na mga golden trees, at napaiyak sa inggit ang tatlo. Napatanong si Elder Xia kung ganito raw ba ang special treatment na matatanggap ng isang big shot na malapit ng mag-ascend sa kanilang sect. Dumugtong si Elder Chu na bakit daw ba pakiramdam niya sa slum sila nakatira. Natulala naman si Elder Luokai habang tumutulo ang luha papunta sa kanyang leeg. Ilang sandali pa ay napa-exclaim si Elder Luokai, naiintindihan ko na sigaw niya, naiintindihan ang ano, tanong naman ni Elder Chu.
Sinabi ni Elder Luokay na naiintindihan niya na raw kung bakit nakatanggap ng special treatment si Elder Xiao habang sila hindi. Bakit, tanong ni Elder Xia, at seryosong sumagot si Elder Luokay na dahil sa sila ay nag-e-slack off sa kanilang cultivation. Elder Chu, ito raw ay mas malakas kumpara sa kanya, kay Elder Xia at kay Elder Bai, ngunit ang treatment na natatanggap nito mula kay Ye Feng ay hindi ganoon kataas. So hindi raw ba kaya na dahil sa ang lakas na mayroon ito ngayon ay hindi pa sapat, so nagbibigay ng mga hints si Ye Feng, ganoon ba, tanong ni Elder Chu? Definitely, sigaw naman ni Elder Luokay. Ha, sambit naman ni Elder Xiao sa kanyang isip, though hindi niya pagaanong kilala si Ye Feng, ngunit ang kutob niya raw ito ay isang napakalaking gastador. Mula doon ay lumipat ang eksena sa silid ni Ye Feng kung saan makikitang nagising na ito, at nag-notify ang system. Ang lahat ng mga Golden Soul Sacred Spirit Trees ay nagamit na, walang prodigal behavior, walang rewards. Ano, sigaw naman ni Ye Feng, paano yon naging posible? System, what the hell daw ba ang nangyayari dito? Sumagot naman ang system na tinanggap ni Xiao Chen ang courtyard, at nag-participate ito sa pag-construct. Therefore, ang behavior na ito ay hindi mako-consider na prodigal. Napasabi naman si Ye Feng sa kanyang isip na hindi raw siya makapaniwala na ganito mag-isip si Elder Xiao. Oo, tama, naging baliw daw pala ito doon sa cave, ni winasak pang-araw nito ang kanyang sariling mga soul spirit balls para lang mag-aliw. Damit sa pagkakataong ito siya ay nagkamali, si Elder Xiao daw ay hindi sumusunod sa script. Pagsapit ng hating gabi, ay makikitang pasekretong pumasok si Elder Luo Tianxing at Beigang sa Star Spirit Sect. Nagtanong si Beigang kung seryoso daw ba talaga si Elder Luo Tianxing na papasok sila sa ganitong paraan, at sumagot naman si Elder Luo Tianxing na wag na nilang istorbuhin ang mga nasa loob, bukas na lang daw. Ngunit napansin sila ni Elder Chu, napatanong sa kanyang sarili kung ang mga ito ba ay mga kalaban. Ha? Sambit naman ni Elder Luo Tianxing, ang aura daw na nandun ay ang aura ni Ye Feng at ng mga core disciples. Sa kabila naman ay ang aura ni Bai Tianhong at iba pa. Sambit naman ni Elder Chu sa kanyang isip, so ang mga ito raw pala ay ang mga matatandang si Luo Tianxing at Beigang. Ilang sandali pa ay biglang napatigil ang dalawa sa isang spot, ang nagliliwanag pala na bahay ni Elder Xiao ang pumukaw sa kanilang atensyon. Ano? Hindi makapaniwalang sambit ng dalawa, what the heck daw ba ito? Grabe, ang bahay na ito ay lubhang napaka-fancy, saad ni Elder Luo Tianxing, ngunit bigla siyang binutukan ni Beigang sabay diin sa bakod. Fancy? Iyon lang daw ba ang pumukaw sa atensyon nito? Tingnan nito ang mga bakod na ito raw ay mga Golden Soul Sacred Spirit Trees, ang mga ito ay treasures para sa mga soul cultivators. Sa loob ng 30 taon na pagtatrabaho niya sa Heavenly Dao City kumita na siya ng ilang milyong top-grade spirit crystals. Ngunit hindi niya pa rin ma-afford ang ganitong uri ng bakod. Talaga bang ganoon ito ka-valuable, patanong na saad ni Elder Luo Tianxing? Hoy tanda, sabihin mo nga sa akin ng tapat, sambit naman ni Beigang, nangangailangan daw ba ng chef ang Saintess? Siya ay nag-e-specialize sa pagluluto, at kailangan niya raw ng stage upang i-showcase ang kanyang culinary skills. Ano, sambit naman ni Elder Luo Tianxing, gusto na nitong manatili rito. Ilang taon niya na raw itong pinapakiusapan na magluto para sa kanyang, ngunit tinatanggihan lang siya nito, nagsasabing siya ay hindi worthy na i-enjoy ang delicacies na inihahanda nito, tapos ngayon gusto nitong magluto para sa Saintess. Fuck you. Ouch, ouch, sambit naman ni Beigang at nagsabing babawi na lang siya sa susunod. Esteemed sir, sambit naman ni Elder Xiao, maraming silid dito sa kanyang villa, kung ayos lang sa kanila pwedeng-pwede daw nila itong iukupa. Ha? Sambit naman ni Elder Luo Tianxing sa kanyang isip, may tao pala doon, ni hindi man lang daw nila na-detect ang aura nito. Ha? Sambit naman ni Elder Xiao sa kanyang isip nang makita niya ang suot ni Elder Luo Tianxing, ang matandang ito ay kasing messy niya, hindi raw ba kaya na nasil din ito sa loob ng ilang daang taon. Napasabi naman si Elder Luo Tianxing sa kanyang isip na ang lahat ng mga malalakas ay pumunta na rito sa Star Spirit Sect. Buti na lang sakto lang ang dating nila, dahil sa loob lang ng ilang araw tiyak na magiging overcrowded na raw ang lugar na ito. Hey old geezers, bungad naman ni Elder Chu, ang maging sneaky ang mga ito sa pagpasok sa kanilang sariling sect,
Haha, ang mga ito raw ay napaka-amusing. O Chu Hongshan, nandito ka rin pala, saad naman ni Elder Luo Tianxing, agad namang ipinakilala ni Elder Chu si Elder Xiao. Ang gentleman daw na ito ay si Elder Xiao Chen, nakakasali lang sa kanilang sect ngayong araw. Ito ay isang esteemed soul cultivator expert na malapit ng mag-ascend, na siya namang ikinagulat ng dalawa. What the heck, ano ang binabalak ni Luo Chenzo, sambit ni Elder Luo Tianxing sa kanyang isip. Pina-establish nila ito ng sect, ngunit sa loob lang ng mahigit sa isang buwan, ang sect nito ngayon ay halos masurpass na ang Star Peak sect. Kapag ka nagpatuloy pa ito, maaaring si Luo Chenzo na raw ang magro-rule sa buong Xuantian continent na para bang isang empress. Inilibing ni Beigang ang kalahati ng kanyang katawan sa lupa at nagsabing mananatili siya rito, kahit na lumabas pa ang hari ng kalangitan ay walang makakapagpaalis sa kanya sa sect na ito. Kiniklaim niya raw ang posisyon na top chef. Beigang ang sama mo, sambit naman ni Elder Luo Tianxing. At Chu Hongshan, how the hell daw ba na napunta ito rito? Sumagot naman si Elder Chu na kailangan daw kasi ng Star Spirit sect ng Smith na tagagawa ng mga kaldero at kawali. Sumigaw si Elder Luo Tianxing na ngunit paano naman ang refining path nito? Hindi raw ba't gusto nitong mag-refine ng mga top tier na mga equipment at maging number 1 refiner sa buong Xuantian continent, ngunit nag-meditate lang si Elder Chu at nagsabing wala na siyang pake doon, dahil magmula nang ma-meet niya si Ye Fang, ang pag-forge ng mga items araw-araw ay parte rin ng path of refining at ang kanyang old ignorant self ay obsessed sa mga spirit tools at mga furnaces. Hehe, tumigil ka na sa pag-arte, sambit naman ni Elder Luo Tianxing. Sabihin nito sa kanya ang totoo, anong benefits daw ba ang natanggap nito mula kay Ye Fang? Agad namang tugon ni Elder Chu, siya ay nakatanggap ng 10,000 mga refinement fragments, ngayon kaya niya nang mag-refine ng mga bagay-bagay na infused ng mga low-grade spirit entities. Low-grade spirit entities, sabat naman ni Beigang, napaka-sweet ng benefits na natanggap nito, hindi raw ba, Elder Chu, kapag nakasali na siya sa sect na ito, tandaan daw nito ang pag-take care sa kanya. Take care, gulat na sambit naman ni Elder Chu sabay lapit kay Beigang, binabalak din daw ba nitong maging elder dito? Hindi tugon naman ni Beigang, gusto niya lang dong maging chef sa sect na ito. Sambit naman ni Elder Chu, kung ganun magkakaroon na raw pala siya ng free meals sa hinaharap araw-araw at natigilan si Elder Luo Tianxing. Sambit naman ni Elder Xiao sa kanyang isip. Bakit daw ba unti-unti nang nagiging high profile ang sect na ito? Well, sana lang daw hindi malaman ng upper realm na nandito siya. Pagsapit ng umaga sa main hall ng sect ay sinabi ni Luo Chenzo kay Elder Luo Tianxing na dumating daw pala ito kagabi kasama ang kanyang best friend, bakit hindi raw ito nag-inform ng maaga at nang ma-welcome niya sila. Chenzo, saad naman ni Elder Luo Tianxing, ano raw ba ang masasabi nito kung bumaba siya sa kanyang posisyon bilang Grand Elder ng Star Peak Sect at maging regular Elder na lang ng Star Spirit Sect? Agad namang sumagot si Luo Chenzo na iyon ay hindi maaari, ito ay isang Grand Elder, at siya ring haligi ng Star Peak Sect. Kaya kung pupunta ito rito, sa tingin daw ba nito papayag yung ibang mga Grand Elders? Well, iyon ay, sambit ni Elder Luo Tianxing, at napasabi si Luo Chenzo sa kanyang isip na malamang gusto raw ng Grand Elder na lumipat dito sa Star Spirit Sect dahil kay Ye Fang. Kung papayag siya, hindi raw ba't magiging mitya lang yun upang sumunod na rin dito yung ibang mga Grand Elders, ang kanyang ama, at ang buong Star Peak Sect. At kapag ka nangyari yun, ano pa raw ba ang pinagkaiba nun sa pagiging Sect Master niya sa Star Peak Sect? Iginala ni Luo Chenzo ang kanyang mga mata. Grand Elder, hindi raw ba't sinabi nitong pumunta ito kasama ang kanyang best friend, nasaan na raw ba ito? Sa kabilang dako naman, ay ipinagluto pala ni Elder Beigang si Ye Fang. Elder Beigang, sambit ni Ye Fang, anong uri ng dish ito? Ito raw ay nakakabaliw sa sarap. Sumagot naman si Beigang na ang dish na ito ay gawa mula sa karne ng isang powerful demon ape at ilang mga spiritual herbs. Ang timing, dami ng herbs, at cooking time ay napaka-crucial sa paghahanda ng dish na ito. Hindi lang sa ito ay masarap, ngunit ito rin daw ay nakakapagpa-enhance ng lakas. Sadly, ang enhancement time ay limited lang. Kung ganun, saad naman ni Ye Fang,
Napaka-nice daw ng kanyang master na imbitahin ito rito sa Baylamon. Nag-notify ang system, ang big spender item sa araw na ito ay 7 Elements Dragon Song Knife Set. Ito ay isang specialized cooking knife set, binubuo ng Thunder Dragon Knife, Fire Dragon Knife, Ice Dragon Knife, Dark Dragon Knife, Light Dragon Knife, Wood Dragon Knife, at Poison Dragon Knife. Bawat knife ay mayroong mga Dragon-type spirit, na nagpo-provide ng maximum boost para sa mga ingredients. Napasabi naman si Yefeng sa kanyang isip na mayroong bagong culinary cultivator dito sa kanilang sect tapos gusto nitong mag-squander siya ng kitchen utensils, hindi raw ba't magiging mitya lang ito upang umalis ang taong ito, gusto niya parong kumain Ngunit biglang may naisip si Yefeng, ibibigay niya na lang daw ito kay Wufang. Kaya tinanong niya si Elder Beigang kung gusto ba nitong magkaroon ng apprentice na siya namang ipinagtaka ni Beigang at nagtanong kung ito rin daw ba ay nasa culinary path. Hindi iyon ay nasa alchemist path, sagot naman ni Yefeng, ito raw ay isang third-tier alchemist. Napasabi naman si Beigang na ang isang alchemist ay barely adequate, ngunit at least may alam daw ito pagdating sa mga spiritual herbs, kaya theoretically iyon ay gagana. By the way, bakit daw ba gusto ni Yefeng na maging apprentice niya yon? Nang biglang dumating si Wufang, binati niya si Yefeng, kakabalik lang daw nila mula sa Heavenly Sun Sect. Perfect timing, junior brother, sambit ni Yefeng sabay hila kay Wufang. Senior brother, may kailangan ka ba sakin? Tugon naman ni Wufang. Sinabi ni Yefeng na junior brother, ito ay ang in-charge sa kanyang 3 meals sa loob ng mahabang panahon, salamat sa hard work nito. Kaya hayaan daw siya nitong i-introduce si Elder Beigang, ang bagong chef ng kanilang sect. Bagong chef ng sect, paiyak na sambit naman ni Wufang sa kanyang isip, sa wakas magiging malaya na siya, sa wakas makakapag-focus na siya sa pagiging refined alchemist, ang kanyang tunay na passion. Agad na kumawala sa kanyang katawan ang kanyang damit at iba pang mga kitchen utensils, na tila ba siya ay natanggalan ng kadena. Ngunit naputol ang kanyang moment nang biglang sinabi ni Yefeng na pakiramdam niya hindi ito bagay sa alchemy. Since nandito na si Elder Beigang, magiging apprentice na siya nito at tuluyan na itong magsiswitch sa culinary path. Sambit naman ni Wufang, siya ay isang alchemist, ngunit gusto siya nitong maging chef. Bilang isang culinary cultivator, ang pinakamahalagang bagay ay isang set ng mga kutsilyo. Agad namang inilabas ni Yefeng ang item na kakabigay lang ng system, junior brother, kunin niya raw ito. Tiningnan ni Wufang ang mga kutsilyo sa loob ng box, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang power na ito, at biglang nag-release ng matinding dragon spiritual energy ang mga kutsilyo papunta sa kalangitan na agad na nagdulot ng mga thunder tribulations. Napansin ito ni Luo Chenzo, ano na naman daw ba kaya ang ginawa ng baliw na gastador na yon? Ito ay isa na namang soul weapon spirit na siya namang ipinagtaka ni Elder Luo Tianxing, ano raw ang ibig sabihin nitong isa na namang soul weapon spirit? Tumakbo si Xing Fei sa courtyard ng mga elders, sumigaw na may hindi raw tama dito, ang mga ito raw ay mga heavenly Dao tribulation clouds. Napasabi naman si Elder Xiao sa kanyang isip na alam niya na raw na ang sect na ito ay hindi reliable, pangalawang araw niya pa lang dito at nasa doorstep na agad nila ang mga Heavenly Dao Thunder Tribulation Clouds. Katapusan na natin, sambit naman ni Elder Luokai, at nag-notify ang system. Squandering complete, bilang reward ang host ay makakatanggap ng 1,000 big spender points at 100 cooking Dao Insights fragments. Sambit naman ni Yefeng sa kanyang isip, lumalabas na mukhang ina-acknowledge daw na master si Wufang ng mga dragon spirits. Talagang ang mga kutsilyong ito ay mayroong mga spirits, hindi makapaniwalang sambit ni Wufang, brother Ye, talagang ito raw ay napakabait, ngunit ano raw ba ang gagawin nila sa mga heavenly Dao tribulation clouds na ito? Lumuwa naman ang mga mata ni Elder Beigang, nakatutok sa mga kutsilyo na nasa mga kamay ni Wufang. Ang mga Heavenly Dao Thunder Tribulation Clouds daw ay baliwala, kahit natamaan pa siya ngayon mismo ng mga kidlat na ito, baliwala hanggat mapasa kanya lang ang set ng mga kutsilyo na ito, iyon daw ay napaka-worth it. Ngumisi naman si Yefeng dito, isang hamak lang na mga Heavenly Dao Thunder Tribulation Clouds saad niya, at nagulantang ang lahat ng tao na nasa loob ng sect.
Nang biglang mayroong nag-crack na space, it's him sambit naman ni Elder Chu, nag-release ng matinding purple dark aura ang one-armed guard, at hinamon ang Tribulation Cloud na magpatama ng kidlat. Nanginig naman dito ang Tribulation Cloud, hindi raw siya magtatangka, kung ganun lumayas kasambit ng guard at takot na sumibat ang Tribulation Cloud. Muling umaliwalas ang kalangitan, lumabas ang araw, at binuksan uli ng guard ang space. Nagulat naman dito si Luo Chenzo, paano raw nangyaring mayroong ganito ka-terrifying na existence dito sa lower realm, hindi kahit pa raw sa upper realm, partikular sa Everlasting Shrine, ay walang nilalang na ganito kalakas. Tuluyan nang naglaho ang guard, patakbong lumapit ang dalawa kay Luo Chenzo, Master hindi naman kita natakot hindi ba patanong na saad ni Ye Fang, ngunit nagtanong lang si Luo Chenzo kung ano yung Dragon Soul Weapon na nag-trigger sa Heavenly Dao Tribulation Cloud. Master sambit naman ni Wu Fang, ang mga yun daw ay nagmula sa mga kitchen knives na ibinigay ni Brother Ye Fang sa kanya, sinabi nitong hindi siya bagay sa alchemy, kaya ngayon siya ay apprentice na ni Elder Beigang at nag-decide na maging culinary cultivator. Ano hindi ka bagay sa alchemy sambit naman ni Luo Chenzo, well kung ganoon ang iniisip nito nirerespeto niya raw ito. Ngunit hayaan daw siya nitong i-remind ito, mayroon ba itong talent para sa culinary cultivation? Agad namang nagpakol si Wu Fang, Sect Master, sinabi raw ng kanyang big brother Ye Fang na ang talent ay walang halaga. Nagsuot siya ng pulang bandana at idinagdag na hanggat mayroon lang siyang sapat na mga cooking Dao Insight fragments, siya ay magiging invincible, at idinugtong naman ni Ye Fang na binigyan niya raw ang kanyang junior brother ng mga cooking Dao Insight fragments kaya ngayon kaya na nitong magluto ng mga 4th grade dishes. Napasabi naman si Elder Beigang sa kanyang isip na ang magawa nitong instant na mapaluto ng mga 4th grade dishes ang isang taong walang culinary talent, kung i-maintain niya ang kanyang good relationship kay Ye Fang, buo na ang kanyang desisyon, magmula sa araw na ito, kailangang i-take care niya raw si Ye Fang, kahit ang kalangitan ay hindi makakapigil sa kanya na magluto para kay Ye Fang. Ha! Sambit naman ni Luo Chenzo, Senior Beigang, kailan pa raw ito naging member ng kanilang sect na siya namang ipinagtaka ni Ye Fang, ang akala niya raw ba inimbita ito ng sect master. Pinagpawisan naman dito si Elder Beigang, damaing busted sambit niya sa kanyang isip. Master saad naman ni Ye Fang, talagang inosente siya sa pagkakataong ito, ang akala niya raw inimbita niya ito. Alright tugon naman ni Luo Chenzo, umalis na raw muna sila, Ye Fang magpaiwan ito rito, ngunit kakarating ko lang sabat naman ni Elder Luo Tianxing, kailangan niya rin daw bang umalis, tara na sambit naman ni Elder Beigang. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Luo Chenzo kay Ye Fang na alam niya raw na ito ay mayroong maraming sekreto, marami itong mga dinalang bagay na dapat hindi nag-e-exist sa Xuantian Continent, kaya mayroon daw siyang dalawang tanong. Una, mayroon ba itong koneksyon sa one-armed swordsman? Oo tugon naman ni Ye Fang sabay baling ng tingin. Pangalawang tanong mayroon daw ba itong hidden motive sa paglapit nito sa kanya? Hehe oo sagot naman ni Ye Fang. Ano ang iyong purpose dugtong ni Luo Chenzo? Nagtanong si Ye Fang kung ito raw ba ang pangatlong tanong, ngunit sinabi lang ni Luo Chenzo na bilisan na nitong sumagot. Well agad namang sambit ni Ye Fang, iyon daw ay dahil sa gusto niya ito, gusto niya itong mapang-asawa, at makasamang tumanda. Get out saad naman agad ni Luo Chenzo. Ha! Sambit naman ng system sabay dongaw kay Ye Fang, maliwanag daw na binabalak nitong makasamang maligo at matulog ang master, ito ay hindi pag-ibig kundi kalibugan, at tinawag niyang pervert si Ye Fang. Ha! Sambit naman ni Ye Fang, nagbibitaw lang daw siya ng mga matatamis na salita. Master sambit naman ni Ye Fang, bakit hindi na lang daw nila hayaang magluto si Elder Beigang habang nag-uusap sila, ang cooking skills ni Elder Beigang ay napaka-superb. Fine tugon naman ni Luo Chenzo, ilang sandali pa ay nagsimula ng magluto si Elder Beigang, nag-serve, at tinanong ni Ye Fang ang kanyang master kung gusto daw ba nitong malaman kung sino talaga siya. Sumagot si Luo Chenzo na minsan ang curiosity ay ang siyang magiging sanhi ng kamatayan ng isang tao. Ha? Sambit naman ni Ye Fang sa kanyang isip, talaga raw bang kaya nitong i-resist ang kanyang curiosity? Master sambit ni Ye Fang,
may alam daw ba ito patungkol sa Everlasting Shrine Land na siya namang ikinagulat ni Luo Chenzo at agad na napatayo. Napatanong sa kanyang isip kung papaano nalaman ni Ye Fang ang patungkol sa Everlasting Shrine Land, alam daw ba nito na siya ay reincarnation ng Saintess Everlasting Shrine Land, gaano raw ba kalalim ang alam nito? Forget it Master sambit naman ni Ye Fang, magtiwala lang ito sa kanya, hindi niya ito sasaktan. Mayroon daw siyang 2 Heavenly Dao tokens, ano raw ba kaya kung pumunta sila sa Heavenly Dao City at mag-relax ng kaunti? Napabuntong hininga naman si Luo Chenzo dito, fine sambit niya at napasabi sa kanyang isip na sinabi ni Ye Fang na gusto siya nito at wala itong hostility sa kanya, hindi siya maaaring mag-freak out, hindi maaaring mag-act ng rash. Ye Fang sa tingin daw ba nito gagana ang mga Heavenly Dao tokens na ito rito? Hindi raw ba dapat na pumunta muna sila sa Heavenly Dao Battlefield? Sumagot si Ye Fang na hindi siya sigurado ngunit susubukan niya rito. Inilagay ni Ye Fang sa mesa ang 2 Heavenly Dao token, sabay nila itong inactivate, nag-imit ng makapal na usok at makalipas ang ilang sandali, napunta na si Ye Fang sa Heavenly Dao City. Gumana Master sigaw niya ngunit, nagulantang siya nang hindi niya makita si Luo Chenzo sa tabi niya, saan daw ba kaya yun pumunta? Hey buddy want a ride sambit ng isang lalaki, 5 Heavenly Dao points lang daw ang pamasahe ngunit nagulat siya nang makita niya si Ye Fang. Lumalabas na ito pala yung parehong Grab driver nung unang punta ni Ye Fang dito sa Heavenly Dao City. Hay napakamalas saad niya. Hey big bro sambit naman ni Ye Fang, sa pagkakataong ito alam niya na raw kung ano ang Heavenly Dao points. Heto ang kanyang card at hindi makapaniwala ang lalaki nang masilip niya kung gaano kalaki ang nilalaman ng card. Ipagmaneho mo lang ako ng random bro ika ni Ye Fang, magdeduct lang ito kung magkano ang gusto nito, mayroon daw siyang hinahanap. Ano, sambit naman ng lalaki, young master kadalasan daw sa mga Heavenly Dao tokens ay tumatagal lang ng kalahating araw, kaya kahit na etodo niya pa ang pagtapak sa silinyador, napakalabo raw na, ano? Gulat na sambit naman ni Ye Fang, ganoon daw ba kalaki ang Heavenly Dao City, hay mas maiging umasa na lang daw siya sa Heavenly Insights function ng system. Samantala, sa kabilang dako naman, napunta si Luo Chenzo sa isang shop, literal na nagwi-window shopping. Ano, ito raw ba ang Golden Soul Sacred Spirit Tree na ginamit ni Ye Fang sa pag-build ng bahay ni Elder Xiao, isang 9,000-year-old Golden Soul Sacred Spirit Tree? Grabe ang isang sangalang nito ay nagkakahalaga na ng 50,000 Heavenly Dao points, na nangangahulugang ito ay nagkakahalaga ng 50,000 top-grade Spirit Crystals. Tapos ang Golden Silkworm Star Gem na ito ay nagkakahalaga ng 100,000 Heavenly Dao points, 5 milyon ang isang piraso ng Sword Heart Realm Advancement Fragment, at nahati ang puso niya nang makita niyang ang Heaven Grade Cauldron na iniregalo lang ni Ye Fang sa mga elders, sa aso, ginawang latrine pit, water tank, ay nagkakahalaga ng 20 milyong Heavenly Dao points. Grabe kaya raw pala kakaunti lang ang mga Heaven Grade Cauldron na nag-e-exist sa buong Xuantian Continent. Makalipas ang ilang oras ay na-depress na si Luo Chenzo, grabe ang pagiging broke daw ay napaka-torturous, hindi na raw nakapagtataka na napakaraming mga malalakas na mga cultivators ang nanatili rito upang magtrabaho nang bigla siyang tinawag ni Ye Fang. Master tawag uli ni Ye Fang at paiyak na tumakbo palapit kay Luo Chenzo. Agad namang tumayo si Luo Chenzo, namula ang mga pisngi, nung nakaraan sinabi raw ni Ye Fang na nag-top up ito ng pera sa Heavenly Dao City, ilang Heavenly Dao points daw ba ang mayroon ito? Sumagot naman si Ye Fang na hindi ganoon kalaki, na sa mga 100 milyong Heavenly Dao points lang daw na siya namang ikinagulat ni Luo Chenzo. Master sambit naman ni Ye Fang, wala na raw silang sapat na oras. Kailangan bilisan na nilang mag-shopping lalo na ang mga Golden Silkworm Star Gems, kailangan niyang bumili ng marami nun, nang ma-achieve niya na ang perfection para sa kanyang banyo at lumipat ang eksena sa Heavenly Dao City Central Business District kung saan mayabang na sinabi ni Luo Chenzo na ibalot nito ang lahat ng mga spiritual herbs na nasa store na ito, bibilhin niya raw ang lahat ng ito at mapapansin na si Li Fei ang nagbabantay sa store. Lahat Miss Sure, kung gusto nitong bilhin ang lahat kailangan niya raw munang makuha ang approval ng manager, ang Heavenly Dao card nito, at naalala niya si Ye Fang kay Luo Chenzo. Li Fei patanong na sambit ni Ye Fang,
Big Brother Ye sigaw ni Li Fei, at napatanong naman si Luo Chenzo kung magkakilala ba itong dalawa. Li Fei mayroon ka pa palang Heavenly Dao token hasambit naman ni Ye Feng sabay dikit sa mukha ni Li Fei. Big Brother pakiusap wag ka munang magsalita tugon naman ni Li Fei, maiiyak lang siya. Nung bumalik daw siya sa kanilang sect, na-discover ng Grand Elder ang Death Sword intent na nasa kanya. Pumili ito ng Giant Sword at inutusan siyang e-bind ito gamit ang kanyang sariling dugo, ngunit ang hindi niya alam mayroon palang nakatagong Heavenly Dao token sa loob nito, kaya upang makasibat siya mula sa pag-eensayo ng swordsmanship, i-inactivate niya ito at nakapag-decide na magtrabaho rito. So ganun pala sambit naman ni Ye Feng sabay labas ng isang item. Brother Ye ano yan tanong ni Li Fei, at sumagot naman si Ye Feng na Sword Heart Advancement Fragments. At hinabol na naman ni Ye Feng si Li Fei upang isalpak ito sa kanya, nag-imit ng matinding dark aura, grabe napaka-cruel sambit naman ni Luo Chenzo. Ha-stubborn ka pa rin sambit ni Ye Feng sabay pagpag sa kanyang mga kamay, Brother Ye it's fine tugon ni Li Fei, nakapag-decide na siyang manatili rito, ayaw niya na rong bumalik. Nang biglang mayroong dumating at nagpakilalang manager ng store na ito, maaari daw ba siyang magtanong kung ano ang nangyayari ngunit sinabi lang ni Ye Feng na since ito raw ang manager dito, ilang Heavenly Dao points daw ba ang kailangan nito upang tanggalin nito ang matabang ito. Young Master tugon naman nito, although siya ang manager dito, wala raw siyang authority na tanggalin si Li Fei dahil ito ay napakasipag, nagtatrabaho ng maayos, kaya ang tanggalin ito ng walang dahilan ay, ngunit biglang nagbago ang isip niya nang maglabas si Ye Feng ng storage ring, Young Master napansin niya raw ang potensyal ni Li Fei, hindi raw maganda para kay Li Fei na ma-stock ito sa lugar na ito. Ngunit napamura ang manager nang biglang sinabi ni Li Fei kay Ye Feng na hindi na nito kailangang magbayad pa, maaari naman daw siyang mag-voluntary resign. Makalipas ang ilang sandali, ay pumunta sila sa isang shop kung saan nabighani si Luo Chenzo sa mga spirit ores. Nagtanong si Li Fei kay Ye Feng kung sino ang kasama nito at sumagot naman si Ye Feng na ito ay ang kanyang master, at siya ring sect master ng Star Spirit Sect. Sumigaw si Luo Chenzo na mag-usap lang daw silang dalawa, magsha-shopping siya nang biglang nag-notify ang system, reminder sa host, ang mga items na bibilhin sa Heavenly Dao City ay dapat na i-consume sa extravagant na paraan. Kahit na iregalo ito ng host, dapat gamitin ito ng receiver sa extravagant na paraan dahil kung hindi, mayroong punishment. System sambit naman ni Ye Feng, what if kung ibenta niya raw ang mga items na mabibili niya rito sa Heavenly Dao City, may makukuha ba siyang big spender points at sumagot ang system na hindi makakakuha ng anumang big spender points ang host sa lugar na ito, ngunit mae-enjoy pa rin ito ang pleasure ng consumption. Kaya tinanong ni Ye Feng si Li Fei kung may alam ba itong masayang lugar dito sa Heavenly Dao City. Sumagot naman si Li Fei na mayroon dong foot massage parlor kung saan nagpapamasahe ng paa ang mga big shots, isang grand hotel kung saan ang lahat ng host ay mga malalakas na mga cultivator, at mayroon din dong maliit na red house kung saan maraming magagandang mga babae. Ilang sandali pa ay natapos ng mag-shopping si Luo Chenzo. Dala niya rin ang mga golden silkworm star gems na ni-request ni Ye Feng, nagsabing ang lahat ng mga bilihin dito ay napakamahal, kakaunti lang ang nabili niya ngunit halos maubos niya na ang 100 milyong Heavenly Dao points. Hinablot ni Ye Feng ang mga golden silkworm star gems, master kung tapos na itong magwaldas siya na raw ang bahala rito, at napasabi naman si Luo Chenzo sa kanyang isip na malamang mayroon na namang binabalak na kung ano si Ye Feng. Ibinigay ni Ye Feng kay Li Fei ang mga golden gems gamitin niya raw ito, nagtanong si Li Fei kung paano niya ito gagamitin, at nagulat siya nang sinabi ni Ye Feng na gamitin niya ito sa pag-build ng toilet. Hay ang baliw na gastador na ito sambit naman ni Luo Chenzo sa kanyang isip, binabalak daw ba nitong punuin ng mga gintong toilet ang buong lower realm. Brother Ye saad naman ni Li Fei at nagsabing mas maigi rong kunin niya na lang ito, dahil baka mapatay siya ng mga tao doon sa kanilang sect kapag ginawa niya ang sinasabi nito. Ngunit binasura lang ito ni Ye Feng, kailangang mag-build daw ito ng toilet na para bang palasyo dahil kung hindi, kalimutan na nito ang master at mga elders doon sa kanilang sect dahil siya na mismo ang papatay dito. Magta-top up lang daw muna siya ng pera, later mag-e-enjoy daw sila. Makalipas ang kalahating oras,
ay napaungol si Luo Chenzo, napaungol ng napakalakas, minamasahe pala ang kanyang paa. Naubusan na ng lakas si Luo Chenzo, grabe ito raw ay sobrang nakakakiliti hindi niya nakaya. Ha, sambit naman ni Li Fei, ang mamasahe ka raw ng isang transcendent expert na mayroong ganoon kahusay na skills ay something else. Kahit na ang master niya raw at Grand Elder ay hindi pa nakakatanggap ng ganitong treatment kailanman, mukhang ito raw ang saya na maibibigay sa'yo ng pera. Napasabi naman si Luo Chenzo sa kanyang isip na siya ay matyagang nagko-cultivate sa nakalipas na 20 taon kaya kailanman ay hindi pa siya nakapag-relax ng ganito. Ilang sandali pa ay tinanong niya si Li Fei kung nasaan si Ye Fang, at sumagot naman ito na nasa claw machine, sinusubukan daw nito ang kanyang swerte. Dito ay inis na si Ye Fang dahil halos maubos niya na ang kaka-top up niya lang ng mga heavenly Dao points ngunit wala pa rin siyang nakukuha, nang biglang sinabi ni Li Fei na paubos na ang oras nila, ang pera ko sigaw ni Ye Fang, minura niya si Li Fei, ngunit paglingon niya naglaho na ito. Ha, sambit naman ni Luo Chenzo, mukhang na-teleport na raw ito pabalik. Shit, sambit naman ni Ye Fang, kung kailan pagagalitin niya na ang matabang yon. Ito ba ang claw machine tanong naman ni Luo Chenzo, at sinabi ni Ye Fang na kung interested ito sumubok daw ito. Ngunit sumagot si Luo Chenzo na sa susunod na lang, wala na raw silang oras. Naglabas naman ng isang piraso ng golden gem si Ye Fang at nagsabing ano raw ba kaya kung maghawak kamay sila during sa teleportation nang hindi na sila maghiwalay uli sa isa't isa. Nagtanong si Luo Chenzo kung saan sila mate-teleport, no idea tugon naman ni Ye Fang at napasabi sa kanyang isip na sa wakas mahahawakan niya na ang kamay ng kanyang master. Nag-teleport na sila, ngunit nagtaka si Ye Fang nang mapunta siya sa loob ng Spring Gazing Tower, may narinig siyang mga weird na mga ingay, anong lugar daw ba ito, nasaan ang kanyang master? Nang bigla siyang hinila ng mga babae, makipaglaro daw ito sa kanila, lumalabas na sa isang brothel pala siya napunta. Sa isang dako naman ay makikitang kinik out ng isang babae si Elder Joe, wala raw itong pera tapos ang lakas ng loob nitong makipag-usap sa kanya patungkol sa pag-ibig, lumayas daw ito at paglaruan ang palyado niyang tubo. Makikita ang reaksyon ni Ye Fang, bumangon si Elder Joe, napakayabang na babae saad niya. Tinawag siya ni Ye Fang, uy nagkita uli tayo young friend tugon naman ni Elder Joe. Body mukhang pareho lang daw pala sila ng hilig. Ano raw ba kaya kung pahiramin muna siya nito ng ilang spirit stones? Anong pinagsasasabi mong pareha tayo tugon naman ni Ye Fang, aksidente lang daw siyang napunta rito at napatanong sa kanyang isip kung bakit siya napunta rito sa Purple Phoenix City, at makikitang nasa likod niya pala si Ye Lingzo. Hay, sambit ni Ye Lingzo, little bro doll asan mo ang punta mo rito sambit naman ng babae mula sa bintana. Lingzo mali ang iniisip mo hayaan mo akong magpaliwanag sigaw naman ni Ye Fang ngunit nagbuntong hininga lang si Ye Lingzo at nagsabing pare-pareho lang ang lahat ng mga lalaki.